Sino bang nagsabi na kailangan kong mauna? Hindi naman ito karera. Dapat magdahan-dahan sa bawat panibagong umaga. Ang pagsimulang muli ay isang tagumpay na. Hey! Hi! Hey guys! Welcome back to Mr. Wayne's World Podcast. It's another Wednesday. How's your week? How's your life? How's your day? And I hope ngayon you are feeling great. I hope that you are having a good time. And I hope that you are feeling that you are on track. Because for today's episode, we will be talking about something that a lot of us feel. Something that a lot of us can relate to. And I think itong topic na to, it is something that we should talk about more. Parang i-normalize natin na pag-usapan siya. Kasi I believe that if we talk about this more and more, mas makakahanap tayo ng paraan kung paano ba natin o paano natin matutulungan yung sarili natin whenever this thing happens. So, for today's topic, we will be talking about the feeling of falling behind. So, yeah, are we falling behind? And the word of the day is falling behind. I know na dalawa yung word, pero still, I will still use that word of the day kahit dalawa yung words. Kasi wala, hindi ko alam. Parang okay na rin naman yan. It's like word of the day, topic of the day. It's the same thing. But, yun nga, para buhayin tong segment na to, we will use that word of the day pa rin. So, yeah. According to Google, falling behind means to progress slower than others, fail to keep up with the schedule or expected pace, or become delayed in work, payments, or studies, resulting in being late or lagging relative to a standard or group. It implies a need to catch up, whether in a race, with homework, or with financial obligations like rent or mortgage payments. The word of the day. Thanks be to it. So, dito sa pagka-define ni Google sa falling behind, I really like how Google defined it. Kasi doon pa nga lang sa first na sinabi, diba? Falling behind means to progress slower than others. So, basically, or to simplify things, yung falling behind, it means na kung ikaw yun, mabagal yung pace mo. Or kung meron mong measurement ng na-travel mo, hindi pa ganun kalayo yung na-travel mo. And ang pinaka-nagustuhan ko dito sa pagka-define niya, kasi yung meron sinabi na than others. So, parang yun yung keyword yung others. Kasi, we feel that we are falling behind because we compare ourselves. Kasi, awan ko, parang naging hardwired sa mga tao na mag-compare ng buhay nila sa iba. Tingnan natin. Sa mainstream media pa lang, sabihin natin sa Pilipinas, sa mga artista, Filipinos like to make these celebrities fight. Even though na hindi naman talaga sila magkaaway. Parang gusto lagi nila na malaman kung sino yung mas maganda, sino yung mas mayaman, sino yung mas successful, sino yung mas maraming projects, ganyan. Laging ganun Parang lagi tayo nagko-compare. And hindi lang sa ganun hindi lang sa mainstream media. Isa pang example ng about comparison. Hindi naman siya masama. Pero meron pa rin kasing nangyayaring comparison And it is sports. 'Di ba? Magko-compare ng performance or i-compare yung performance ng mga athletes. Tapos kung sino yung mas naka-achieve ng mas mataas, siya yung gold. So yun, parang talagang pero talagang normal sa mga tao na mag-compare. And this feeling of falling behind, ang hirap niyang hindi ma-feel. Kasi nga yun hardwired sa ating mga tao na mag-compare And
pag sinabi mo naman na, hindi ko naman tinitingnan yung buhay ng iba. Hindi ko naman kino-compare yung sarili ko sa iba, pero bakit ko pa rin nafe-feel na I'm falling behind? I think this is because meron tayong iniisip na na parang iniisip natin yung timeline. Timeline na dapat nating sinusunod. Timeline na ginawa nating mga tao. Na sabihin natin na by this age, dapat ganito na yung narating mo. Dapat ganito na karaming bagay yung meron ka. At dapat ganito na yung estado ng buhay mo. Ganun meron tayong timeline na ginawa. And I think this is parang the two factors kung bakit natin nafe-feel that we are falling behind. And yun nga, dun din sa sinabi sa definition ni Google na may sinabi siya na it implies a need to catch up whether in a race. Okay, sabihin, yun, gamitin natin yun. So, lagi nating nafe-feel na dapat na tayong humabol na para tayong nasa isang karera. 'Di ba? Ganun feeling natin na dapat nandun na tayo sa place na yun, na dapat bilisan natin para marating natin yung parang lugar na yun or yung place na yun na feel natin kapag napuntahan natin, hindi natin mararamdaman na napaghuhulihan tayo. So, by that, 'di ba? Parang doon sa definition pa lang na yun, parang ang dami nang na-hit na points na gusto kong pag-usapan. And sa tingin ko, this feeling of falling behind, hindi to masyado na-feel ng mga naunang henerasyon. Feel ko lang, I'm not 100% sure, I'm just pretty sure na hindi nila to na-feel. Kasi I think, kung hindi man ako nagkakamali, I believe na this age na meron tayo, sa mga unang henerasyon, ito yung age na they get to explore. They get to try new things. They get to discover the world, diba? Pero, ngayon kasi, yung feeling na falling behind, parang at a very young age, na-feel na natin siya. And it makes me wonder, bakit natin na-feel yun? Bakit sa napakamurang edad, na-feel na agad natin na paghuhulihan tayo? Parang bata pa naman tayo, diba? Parang there is so much ahead of us. Bakit natin na-feel yun? I believe this is because of social media. Sobrang daming effects ng social media at isa to. Isa to talaga sa matinding epekto sa atin ng social media. Kasi if you think ngayon, napakadami nating napapanood ng mga influencer. And I don't think we are just watching them to entertain ourselves, but we are also watching them and subconsciously comparing ourselves to them. Na hindi natin namamalayan, lagi na pala nating tinitingnan yung buhay nila, kung ano meron sila, at kung ano naglalak sa buhay natin. Which is very sad. Kasi parang hindi man nila intention yun, di ba? Hindi man nila intention na ma-feel mo yun. And hindi mo rin naman intention na ma-feel yun sa pagpapanood sa kanila. Pero na-feel pa rin natin . And I think it's because nga ganun, na sobrang dami na nating nakikitang mga young influencers na ganito na kalayo or ganito na kalaki yung na-achieve sa buhay. And one of the influencers na sa tingin ko, or feeling ko ako lang naman, no? Pero isa sa mga successful influencers ay si Niana Guerrero. Now, baka sabihin nyo, si Niana Guerrero, ano naman yan parang nagaling naman siya sa privileged and wealthy family. Well, you're right. Galing naman talaga siya sa ganung pamilya. Pero kasi, even though nagaling siya sa ganung pamilya, nakita natin na bata pa lang talaga siya, she successfully created a name sa social media. To the point na ngayon, yung mga nakakakulab niya na hindi lang mga artists from the Philippines, but international artists. Like talagang yung hindi lang siya international, but sila yung mga talagang sobrang sikat
internationally. Which is, di ba, parang nakakagulat. And sa murang edad ni Diana Guerrero, pag nakita mo yung mga bagay na na-achieve niya, minsan mafe-feel mo na shit, bakit ganun? Parang, ang swerte naman ni Diana, sobrang bata pa niya, pero ang dami niya nang na-achieve. Well, let's go back sa sinabi natin kanina na she was born in a privileged and a wealthy family. I think, kasi kapag pinanganak ka sa ganong klaseng pamilya, it's easier for you to achieve things in your life kasi meron ng pundasyon Meron ng pundasyon yung buhay mo. Na kumbaga, kung ikukumpara natin or we will use an analogy na kung yung buhay ay bahay. Okay? So, kung yung bahay, it represents your life. Si Diana Guerrero, example lang to. I'm not so sure sa kung anong merong buhay si Diana Guerrero. Pero, let's just use her as an example. Sabihin natin, yung life ni Diana Guerrero or yung bahay ni Diana Guerrero, nakatayo na. Nakatayo na yung bahay niya. And, the only thing that she needs to do is like, pagandahin yung bahay na yun, to extend, mag-create pa ng mga bagong areas dun sa bahay na yun or sa buhay niya. Now, for the most of us, yung buhay or yung bahay natin, wala pa nga tayong bahay. Parang, meron pa lang tayo lupa. At karamihan din sa atin, hindi pa patag yung lupa. Kailangan pa natin patagin, kailangan pa natin gawan ng pundasyon. Nagigets nyo? And dahil dun, para sa mga katulad niyan, hindi na sila mahihirapan kasi naka-ready na Handaan na yung mga bagay na yun. Meron na siyang bahay. And literally, meron na talaga silang bahay. Na kailangan niya na lang mag-focus sa kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Unlike for the most of us, meron pa tayong mga dapat isaalang-alang bago yung pangarap natin. 'Di ba? Which is sad. Kasi I really hope na lahat ng tao, they can just focus on their dreams. Kasi a lot of us na nag-i-struggle 'di ba? Parang kailangan pa natin isipin yung practical side of things before we think of our passion. But that is another topic for another episode. Pero yun nga, medyo lumayo na. Pero balik tayo dun. So yung sa mga influencer na bata, dun talaga, parang isa to sa mga matitinding trigger para mag-compare ng buhay Pero sige, isip tayo ng isang influencer na from rags to riches. Pinakamagandang example, si Kangkong Chiefs, Josh Moyka. Damn, eto nung napanood ko yung niya, like yung story niya, kung paano siya naging successful. Tangin na talaga, parang ang tindi nung epekto sa akin parang I got inspired naman. Parang nagkaroon ako ng motivation to work hard. Pero mas matindi yung comparison na, damn, parang ba yun? Age of 18 ba? Naging gano'n na ka-successful agad si Josh Moyka. Hindi naman gano'n ka-successful, pero yung business niya talaga nag-boom na. Parang dun pa lang na puta, 18? Gano'n na katindi yung na-achieve niya sa buhay. And parang yun hanggang ngayon na tumatanda siya, mas tumataas or mas madaming bagay siya na-achieve. Di ko sure kung mas madami nga ba. Hindi ko na nasubaybayan yung story niya. Pero yun nga, parang yun. Si Josh Mojica, ang tindi talaga parang laking sampal. Parang, yun yung naramdaman ko. Piling ko nasampal ako ng storya ni Josh Mojica na, tangina, wag kang tamad. Parang nasampal talaga Yung diba yung sinasabi ni Josh Mojica? Wag kang tamad. Ganun. Pero yun nga, diba? Josh Mojica, isa yan sa matinding trigger. And, awan ko, siguro maganda naman na ngayon, at a very young age, marami ng mga influencer or marami ng mga tao na nakakapag-achieve ng maraming bagay sa buhay. Di ba? Parang mas maayos yun kasi bata ka pa lang, parang nakakagawa ka na ng pundasyon sa buhay mo and
Mas nakakapag-ipon ka para sa future mo or para sa retirement mo. Pero, sad to say, kahit marami ng ganun, mas marami pa rin yung mga tao na nag-i-struggle kaysa sa mga tao na nakakapag-achieve na ng marami sa buhay kahit bata pa sila. Ewan ko, ang galing din kasi ng mga bata ngayon, parang sobrang talented. Di ko alam, baka na-feel din to ng mga older generation sa atin na parang mas magaling na yung mga bata. Ewan ko, siguro, kung ano yung na-provide ng technology, parang mas napapractice agad yung mga bata kasi sila yung mostly exposed doon. Parang mas na-utilize nila kung ano yung kayang i-provide ng modernization. Ganon. Ewan ko, tama ba? And, sabi ko kanina, parang naging norm na yung ganon na parang bata pa lang, nakakapag-travel ka na. Bata pa lang, meron ka na ng mga gantong gamit. You possess these things. Bata ka pa lang, ganito na yung estado ng buhay mo. And these things, ito talaga yung magpapa-feel sa atin na napag-iiwanan tayo. And, isa sa mga, personal experience, isa sa mga nakapagpa-feel din sa akin na napag-iiwanan ako is sa trabaho ko. Now, bakit? Ano meron sa trabaho ko? Now, just to share with you guys, I work in a place where most of us ay nasa 20s, early, mid, and late 20s. Meron din mga 30s, pero mas marami talaga kami mga 20s. And, I would say na it's good kasi it's very refreshing. Parang young minds working together. Parang feel mo that, or feel ko that I'm in the right place. Pero bakit ko nga ba na-feel na I'm falling behind kung yung mga katrabaho ko ay maging mga ka-age ko or mga mas matanda sa akin? Na-feel ko to kasi I was so shocked when I found out that my manager is the same age as me. Para saying that, parang hindi pa makapaniwala. I mean, hindi ako parang naniniwala ako na age na yon and na-achieve niya yung ganong position ng ganon kaaga. Pero parang some part of me, hindi pa rin makomprehend yung fact na yung age ko, manager na sa isang company. Like, damn, parang doon ko na papaisip, tangina, yung age ko pala, pang managerial na pala dito. And then, yun, parang, yun talaga yung nag-joke sa akin na gawin tong episode na to eh. Kasi yung manager ko, kasing age ko. And, hindi ko lang din pansin kasi, parang yung manager ko, I know na nasa 20s siya. Parang hindi mo lang malalaman kung early, mid, or late 20s. Pero alam mo na 20s siya pag nakita mo siya. Akala ko talaga siya mid or late 20s. Tapos biglang nabalitaan ko kasing age ko. So, damn. Patanong din ako sa buhay ko, like, what am I doing with my life? Parang, all these years, am I just wasting my time? Wow, pero, yun nga, inisip ko dun sa isang work ko, ay, meron din pala akong manager na parang 1 year older sa akin. So, ako, parang normal dito na maging manager ka sa gantong age. Especially kung maaga ka talaga nag-start dun sa company na yun. Like, student ka pa lang, nagtatrabaho ka na dun. So, talagang kung may potential ka at meron ka talagang skill na kayang i-provide, edi magiging manager ka talaga sa ganong kaagang age. Pero still, nafe-feel ko pa rin I'm falling behind. Kahit na alam ko naman na magkaiba naman kami ng buhay. Wala lang, share lang. And siguro, isa rin sa reasons kung bakit natin ito nafe-feel ay dahil doon sa tinatawag natin na quarter life crisis. I know na kung kasing age mo ko, wala pa tayo sa quarter life, papunta pa lang tayo doon. Pero still, di ba yun nga, papunta pa lang, parang few years na lang na doon na tayo sa quarter life crisis. And they say, when you hit that age, matindi talaga yung mga questioning mo sa sarili mo. Like kung may narating ka na ba?
Kung like, parang kakasyonin mo sarili mo na bakit nandito pa rin ako, mga ganyan. And I hope na by that time, kung makakaabot tayo. And by that time na makaabot tayo dun, I hope na we don't beat ourselves too much. Na sana kampihan pa rin natin sarili natin. Sana na kung questionin man natin sarili natin, sana maging effect nun is like to uplift and motivate and inspire ourselves more rather than beat ourselves up and like feel shit about ourselves. Sana ganun yung ma-feel natin. Ako parang it's embedded sa mga tao na gusto natin ma-feel na we are always ahead. We are always, hindi naman sa nakakalamang, hindi naman sa dapat ma-feel mo na ikaw yung pinakamagaling. Pero just the simple fact na meron kang, hindi naman head start, pero meron kang medyo ahead ka sa mga taong kakilala mo o sa mga taong nasa paligid mo. Ganyan. Awan ko, ganun talaga tayong mga tao siguro. And one of the best example na naisip ko, and I know a lot of you guys can relate, ay nung high school tayo. It's like, siguro, awan ko kung ma-feel, sa mga sa mga student na hindi first honor, sa mga hindi lagi perfect ang score sa quizzes. Alam ko ma-feel mo to. Na kapag nag-quiz kayo or nag-exam kayo, tapos the other day, bumalik yung teacher mo, dala na yung mga test paper, tapos na-check na siya and may score. Tapos binigay sa'yo yung test paper mo, and nakita mo yung score mo. Ako, personally, I don't think of the people na mas mataas sa akin. Like, iniisip ko naman kung sino yung mga mas mataas sa akin. Pero, mas iniisip ko yung mga tao or mga klase ko na mas mababa yung score sa akin. Yun talaga yung napipil. Yun talaga yung iniisip ko nung high school. Kasi, okay, parang I know na hindi ganun kataas or hindi ko na perfect yung exam. Ang makakapagpalubag loob sa akin ay kapag naisip ko na marami ba or meron bang mas mababa sa score ko. And, wala lang, ito, share ko lang yung experience ko rin nung high school. Na, parang, core memory na to. Kasi, there was a time na maroon kaming quiz sa AP or yung Araling Panlipunan. And, magki-quiz na nun. And alam ko, usong-uso ng high school na before quiz, tsaka ka lang mag-quick review, ganun. And if my mind is serving me right, yung quiz na yun is 20 items. And ako, instead of reviewing for that quiz, I was so focused to create this jingle para sa isang group project namin sa ibang subject. Sobrang focus ko talaga nun na gusto ko talaga maging maganda yung jingle. Awan ko, trip na trip kong gumawa ng jingle nung high school eh. Sa sobrang focus ko, hindi ko na pinaglaanan ng time yung quiz na yun. Parang, hindi ko na, parang gano'n, parang, bahala na yung quiz na yan, ganyan. And, nag-quiz na, tangay na nalaman ko na shit, dapat pala nag-review ako. Tapos, nung nalaman ko yung score ko, sobra talaga akong, I felt so bad nung mga time na yun. Parang tanga ko rin naman, di ba? Hindi ako nag-focus dun sa quiz. And alam niyo yung score ko, out of 20 items, ang nakuha ko lang ay 3. Yes, 3. 3 points lang ang nakuha ko. 3 lang yung score ko. And, hindi ako ganun kalungkot nung time na yun. Kasi, nalaman ko na merong mas mababa sa akin. At ang score niya ay 2. Nung nalaman ko yun, talaga, sobrang parang, sheesh. Hindi ako yung pinakamababa. Meron pa rin mas mababa sa akin. Imagine. Diba? Parang feeling ko, ako na yung pinakamababa ng time na yun. Tapos, nakakahanap ka pa na mas mababa sa'yo. Talagang, parang makakahinga ka ng maluwag-luwag na pag inisip kung sinong pinakamababa, hindi ikaw yun. Ayun. Embedded talaga sa atin na ma-feel na dapat
ahead tayo sa iba. And balik lang doon sa sinabi ko kanina, di ba, na we keep on comparing ourselves sa iba, na parang hardwired yung utak natin na gawin yun. And we have this quote ba yun? Or phrase? I'm not sure. Pero basta meron kasabihan? Ewan ko, ano bang tawag sa ganun? Pero sabihin ko na lang. Yung, the grass is always greener on the other side. Now, ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun na, when we look at other people's lives, lagi nating nakikita yung mga magagandang bagay about sa kanila. And, what are the reasons kung bakit natin nakikita yun? Or bakit yun lang yung nakikita natin? I believe it is because of culture natin sa social media. Yung culture natin sa social media, we mainly post of the things that are beautiful. Yung magandang i-share, masarap i-share. And these are what we call the highlights of our lives. And alam ko, yung parang highlights, it could be something din naman na malungkot. Pero mostly, we post things na maganda. Yun yung mga highlights na gusto nating sinashare natin sa social media. And the more that we spend time on social media, scrolling and seeing these posts, I believe na subconsciously nga, pumapasok ko yun eh. Parang subconsciously, naisip natin na mas maganda yung buhay nila kaysa sa akin. Mas marami silang na-achieve kaysa sa akin. Parang may mas meaning yung buhay nila. May mas ahead. Yun nga, mas ahead sila kaysa sa atin. Ewan ko. Ganun eh. And naging sa ating mga tao na hinahanap natin kung ano yung meron tayo na wala sila. And ganun din naman, kabaligtaran, anong meron sila na wala tayo. Okay, parang sobrang negative ba yung mga napag-usapan? Pero, ako kung negative, pero I'm trying to make it as light as possible. Pero, yun nga, let's proceed to like the positive side of things. So, I just want to ask you, are you wasting your time? Now, that is a very personal question and iba't iba tayo ng sagot dyan. Kung ang sagot mo ay oo, then it means that you have to do something now or you have to figure out something now. Kasi time is precious. Time is something na hindi natin dapat tinitake for granted. Well, awan ko, but I sound like parang hindi ko winaste yung mga ibang years ko Pero, awan ko, parang, ano pa rin eh. Parang, sinasabi ko lang yun kasi, parang, I slowly realize nga na mahalaga talaga yung time. And, kung ikaw naman yung someone na ang sagot mo ay no, then it's good for you. Keep on doing what you're doing. Parang ano pa din, hustle and be consistent, ganyan. Pero, bakit ko ba tinatong tong question na to? Kasi, I believe itong question na to, ito yung magsisimula sa atin na magpa-realize kung nasan ba tayo sa buhay natin. And iba't iba yan eh. Hindi dahil sabihin natin na 20 ka or 20 years old ka, dapat ganito na yung buhay mo. Hindi. We have our own timeline, guys. Parang, we always think of this imaginary clock sa buhay natin or imaginary calendar sa mga buhay natin na tayo lang din naman ang gumawa niyan. Na dapat by this age nandito na tayo. Parang, can we like stop thinking about this clock or this calendar na hindi tayo pare-pares ng buhay. We came from different backgrounds. We have different experiences and we are experiencing different things right now. So, parang, yun nga, parang logic, diba? Na kung magkakaiba tayo, it means na magkakaiba rin tayo ng timeline. Diba? Na hindi dapat pare-parehas. Parang, yun nga, naisip ko nga rin eh. Parang boring naman kung pare-parehas tayo ng timeline. Wow. Pero gusto niya, ahead na siya. Gusto niya ganito. Ewan ka lang, ewan ko, dalawa. Parang may dalawa akong isip na naglalaban. Pero yun nga, parang, are you wasting our time? I hope you're not. Pero, let me just share with you guys yung, ito nakita ko to sa social media. Ito yung parang, ewan ko, kailan ko ito nakita.
Pero nung time na nakita ko to, sobrang eye-opener to sa akin. Kasi, itong post na to, parang pinakita yung mga tao na successful. Tapos, ang title niya, mga late bloomers. Mga successful or famous late bloomers. And these people, when you like read about their life, o yung biography, yung tama, biography. Parang nakaka-inspire. And something na parang marerelate mo yung sarili mo sa buhay nila. Kasi, for example, ito, yung tumatak talaga sa akin doon sa mga nakalista doon is yung designer na si Vera Wang. Okay, wait, i-search ko para sure tayo. Vera Wang. Sino ba si Vera Wang? Alam ko ano siya eh. Like, fashion designer. Who is Vera Wang? Yan, so according to AI, Vera Wang is a renowned Chinese-American fashion designer. Oh, diba? Yan yung fashion designer siya. And late bloomer siya, guys. Vera Wang. Is Vera Wang a late bloomer? Oh, yan, diba? According to Google then, yes, Vera Wang is a classic example of a late bloomer as she didn't launch her iconic bridal line and business until she was 40. After previous careers as a figure skater and a long tenure at Vogue and Ralph Lauren, finding massive success well past the traditional young age for career breakthroughs. Yun, di ba? So yun, si Vera Wang pala, naging figure skater pa siya. Pero, basta nung time na nabasa ko yun, yung nakita ko talaga yung kay Vera Wang. Sobrang damn, parang possible pa pala na maka-achieve ka ng sobrang taas sa buhay even if you are in your 40s or even if you just started sa 40s, diba? Isipin mo yun, si Vera Wang, nag-start siya sa industriya na yun, 40 na siya. And, diba parang kung nandun ka na sa age na yun parang mapapatanong ka siguro sa sarili mo, parang seryoso ba ako? Papasok pa ba ako sa, or tama ba itong ginagawa ko? Parang 40 na ako, parang sobrang bago nito sa akin. Hindi ko naman alam kung bago. Pero, yun nga, pumasok siya sa isang industriya, nag-launch siya ng sarili niyang business nung 40 siya. And, feeling ko sobrang nakakatakot yung feeling na yun. Na, nag-start ka ng ganun ng edad. Diba? Pero, still, life surprised us talaga Parang, di ba, who would expect na pwede pa rin tayo maka-achieve ng ganun kataas? Kahit na nasa 40s tayo. And, isa pa rin, wait lang, nakita ko dito. Isa pa sa mga late bloomers na sikat, si Samuel L. Jackson. So, si Samuel L. Jackson ay si Fury sa Marvel Cinematic Universe. And also, si Oprah Winfrey. Yung, ewan ko kung di nyo kilala yun, pero isa siyang host. And marami siyang title sa buhay. Pero, she is mostly known as a host. And, isa rin siya palang late bloomer. And, wala lang, parang na-realize ko lang, no, na late bloomer, or the word bloom. Diba? Ako natandaan nyo yung kinanta ko kanina, which is a very nice song of Beanie. Kasi, sobrang sobrang nakaka-relate ako dun sa kanta na yun Sobrang ganda ng message. And, isa yun sa mga favorite songs ko ng Beanie, which is yung Karera. If you listen to that song, diba, sobrang siya, sobrang timely, relevant sa atin. And, from the word bloom, diba, anong tawag sa mga fans ng Beanie? It's called bloom. Hey! Diba? Parang naisip ko lang sakto na yung kinanta ko kanina and yung girl group na kumanta nun, ang tawag sa mga fans niya ay Blooms. And if you are a fan of Beanie or kung hindi man, I would say that there would be a time that the universe will make way for you and the stars will align. And that day will be the time that you will bloom. Ang ganda nun! Sobra. Diba? Parang darating yung araw na magbo-bloom tayo. Even if it is late or early man yan. I don't care. We just have to believe na darating yung time na ma-achieve natin yung mga bagay na gusto natin sa buhay.
And I hope that when the time comes, we will not forget about our journey. Because for my last words for this episode, I would say that life is not a race. It's a journey. And life is not taking a path. It is making your own path. Diba? Like, binasan buhay ay di karera. And we have our own timeline. We make our own story. Ay. I think that's about it for this episode, guys. I hope na nagkaroon na ako ng sense sa mga sinasabi ko. I hope that this episode will help you in some kind of way. Parang it's a very good topic lang na pagkwentuhan eh. Yun lang, guys. I hope you're doing well. I hope you're doing good. And I hope that you will do good in your life. So, yeah. Thank you for listening to this episode. See you next Wednesday.